Itinalaga ni Pangulong Marcos si dating Supreme Court spokesperson Brian Keith Hosaka bilang Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure. Sa pagpapatuloy naman ng imbestigasyon ng ICI, isa pang luxury vehicle ang isinuko ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Saksi si Joseph Moro. Kauna-unahang super sport utility vehicle sa buong mundo na nagkakahalaga ng 30 to 35 million pesos. Ang Lamborghini Urus na ito, ikalawang luxury vehicle na isinuko ni dating Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa abogado ni dating DPWH 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez, yung pagsusoli niya ng kanyang mga luxury vehicle, dalawa na ito ngayon. Nung Friday, GMC 12 million at ngayon Lamborghini na 30 to 35 million ay wala raw hinihinging kapalit sa gobyerno. It's the right thing to do. Well, hindi naman ito in exchange for anything. No. Dati nang sinabi ng ICI na ipasusubasta ang mga isinukong luxury vehicles. Ayon kay ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may mga mamahalin pang motorsiklo na isa sa uli si Hernandez. Pero ayon sa kampo ni Hernandez, pinag-uusapan pa yan. Sir, all you said all? Lahat? Ilan yung susoli niya? Meron yung binanggit niya. Yung GMC, at may mga motor pa siyang isusoli. Mayor, yung Ferrari nandito na ngayon, Alam na namin kung saan ang location, kaya lang hindi ma-start. Kaya kailangan may dadalhin na kwan dun eh. Kasi kwan pala yun eh. Parang hybrid siya. Hindi ma-start kaya hindi nila madala rito. Pero makukuha na namin yan. Yung mga nakita mo yung video, may mga Ducati, may mga motor pa siya. Well, kasama ba yung Hindi pa namin napag-uusapan with regard to that. Okay. Ngayong araw ay pinatawag ng komisyon sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineer Hernandez at Assistant Engineer JP Mendoza. Ipinatawag din si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na umano'y naglako ng mga insertion sa National Expenditure Program ng DPWH kay Senador Tito Soto. Tumanggi silang magbigay ng panayam sa media. Ipinatawag din sa pagdinig si dating Senate President Chisa Escudero. Si Escudero at si Ako Bicol Party List Representative Saldi Co ang itinuturo ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na nasa likod ng maanomalya umanong insertion sa 2025 budget. Yan ay klarong paglilihis, kaugnay sa iso na kinakaharap natin at nakahanda kaming ipaliwanag yan kung sakasakali. There were no insertions? Amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Senado, amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Kongreso. Si Congressman Puno hindi sa bahagi nga ng Kongreso pa nung panahon yun, kaya hindi ko alam kung saan siya nagagaling. Itinanggi rin ni Escudero na may small committee sa BICAM. Sir, when the ICI asks you, is there a small committee that inserts flood control project? Wala at hindi ako bahagi noon at hindi flood control projects dahil ang alam kong komite ay yung nagre-reconcile ng pagkakaiba ng dalawa. Sa DPWH, 10 regional at district engineers ang binigyan ng 5 araw para sagutin ang show cause order laban sa kanila. Pinagpapaliwanag sila kaugnay ng aligasyong marangyang pamumuhay na higit sa kanilang kakayahan, pagpapatupad ng mga substandard na mga proyekto at paninira umano ng mga dokumento. Naharap sila sa kasong administratibo pero kung sapat ang ebidensya, isusumite ito sa ICI para sa posibleng kasong kriminal. Simula pa lang ito at hindi ako magtataka kung linggo-linggo mayroong bagong ganitong listahan. Ayon sa abogado ni Hernandez, pwede pang madagdagan ng senador at mamabatas na dawit sa anomalya sa flood control. Depende yan sa makikitang records sa computer ni Hernandez na ibinigay na sa DOJ. Si Bryce po, sinabi niya na yung salaysay na binigay ni Engineer Alcantara ay kulang pa. Meron siyang mga binanggit sa akin ng mga pangalan. Kinumpirma ni Fortune ang ulat na aabot sa 4 na kasalukuyan at 2 dating senador ang madadawit. Pero hindi raw sila magpapangalan basta-basta hanggat walang ebidensya. Nauna nang nabanggit ni Alcantara sa kanyang sinumpang salaysay, sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla, lahat tumanggi na sa aligasyon. Hanggang hindi pa talaga na unseal at nabubuksan yung laman nitong computer, mas minarapat po niya na hindi na lang po muna magsasalita para hindi siya nagtuturo ng mga tao kung sino yung mga personalidad, kung ilang bang senador talaga ito, kung whether incumbent or whether
ex-senators, no? Sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing bukas, inaasahang dadalo si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Engineer Alcantara, si Bernardo ang kausap niya sa pagbababa ng pondo at kung sino ang mamabatas na mabibigyan ng porsyento. Meron siyang naunang affidavit, magsusupplemental daw siya because the affidavit that was sent to us earlier, that was before Alcantara testified yesterday. So ngayon, after hearing the testimony, nagpasabi na magsusupplemental. Siya yung magiging susi dyan kasi siya yung naglagay sa kanila dito sa Bulacan. So, Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.